Gitna po ng patuloy na pag-unlad at pagbabago sa larangan ng negosyo sa Pilipinas, hindi po may kakaila ang malaking kontribusyon ng mga kumpanya at individual na nagsusumikap at nagpapamalas po ng kahusayan sa kanilang larangan. Kung kahit isang espesyal na pagkilala para sa kanilang husay at tagumpay ang magaganap po ngayong taon. Kaya naman, kaugnay po niyan ay makakapanayam natin ang mga kinilala sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achiever 2023 na sina Paula Pescador, Nero De Leon, Marcelo at Darwin Jameson Lipardo. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning and congratulations! Thank you so much. Una po sa lahat, syempre ang aming pagbati po sa inyo bilang isa po sa mga pinarangalan ng Philippine Finest Business Awards para po sa 2023. Pero ano po ang nararamdaman ninyo sa parangal po at pagkilala po ito? Ako po yung awards committee chairman. So, ako po yung nagbibigay ng award para sa ating mga individual na to. Nakita natin si ma'am kanina, napakagaling nila ng talent niya. And si sir sa styling naman and gown. So, napakagandang programa po ng Philippines Finest Business Awards na makilala ang mga negosyo after this pandemic. So, this award-giving body sets to give them an award para mas motivate sila at paghusayan pa nila sa kanilang industriya. Marami talagang sumibol na mga negosyo, lalo na nung pandemic dahil naka-lockdown tayo, yung mga ideas ng mga Pinoy sa negosyo, lumabas dyan. Ano? Pero pakipaliwanag po sa ating mga viewers kung ano po itong Philippine Finest Awards and Outstanding Achiever at ano po ba yung negosyo na mga tampok dito? Actually, sir, ang daming negosyo namin naisama ngayon sa first year ng Philippines Finest Business Awards. Nandyan yung flowers arrangement, yung styling nga. Nandyan din yung mga negosyo na inclined naman sa teknolohiya, sa pagpapaganda. Kahit anong negosyo maaaring manominate sa Philippines Finest Business. Namili lang tayo ng 100 na bibigyang pagkilala po sa ating award ngayong Setyembre. Okay, dun sa ating mga awardees, tell us your story ng pagninegosyo kasi hindi naman yan, kumbaga, palagi kang nasa taas, may mga pagsubok ka rin pinagdaanan bago mo ma-achieve itong status ng iyong negosyo or business. Opo. Ako po kasi before, yun nga po, I'm a corporate employee. So, bank employee po ako before. So, nung nag-resign po ako 2019, medyo mahirap kasi nung pagdating ng 2020, nagka-pandemic. So, parang nagnegosyo ka, pero sarado lahat. So, it's a big, Risk. Big risk siya sa akin. Pero tinuloy ko po siya. And then, nakita ko na February, lalo na nung Mother's Day, sobrang daming nagpadala ng mga bulaklak sa nanay nila. Which is kasi po, dahil po na-appreciate nila yung mga nanay during pandemic na ang hirap pala ng ginagawa ng nanay. So, yun po. Doon ko na rin po yung artistry ko sa flowers na pwede pala siyang gawing negosyo na hindi lahat, kasi ang dami nagsasabi, ang dami ng flower shop, bakit nagtayo pa ikaw? So, iba-iba naman ang artists. So, tinuloy ko pa rin po yung passion ko po talaga. And hanggang ngayon, nag-aaral pa rin po ako sa industry na sinimulan ko po. Okay. May market naman talaga ang flowers, lalo na kung medyo ganito ka-unique yung kanilang arrangement, ganito kaganda. Okay, si Sir Darwin naman. Yes po, ma'am. Anyway, ma'am, good morning po sa ating lahat, sa lahat po nanonood, buong Pilipinas, even sa ibang bansa. So, ang nangyari naman talaga sa Gown and Event Management by Tuting, sa lahat ng mga pagsubok, ginagawa po naming aral yan para mas lalo naming pagtibayin yung serbisyo namin para sa bayan. Kasi lingid sa kalaman ng mga tao, ang Gown and Event Management by Tuting nagsimula po sa wala. So, kaya kung anong mga pagsubok na yon, ginagrab namin talaga na nagiging maayos po yung namin, yung serbisyo. Kasi nga, sabi ko nga, nanggaling po ako sa probinsya before. So lahat kasi ng mga kabataan doon, even mga kababaihan, kalalakihan, even yung mga kinakasal, nagdidibo, walang kakayahan sa mga gusto nila mga party or sa kanilang mga gusto mga mangyari sa kanilang pananamit. So dati, sabi ko sa sarili ko,
siguro pag-aralan ko lahat ng mga bagay na yun. Para if ever, yung mga nangyari sa akin na dati na wala akong kakayang bumili o wala akong kakayang mag-event, so maibigay ko rin sa mga tao, lalo sa mga kabataan. Kasi the Gaon Event Management by Tuting is deliver the most affordable and yet the quality services. So, yun, hanggang sa pumunta ako dito sa Maynila. So bago na itayo ang Gaon Event Management by Tuting, syempre wala talaga akong puhunan. So ang ginawa ko, lahat ng klaseng trabaho pinasukan ko para makapag-ipon kasi ang goal ko talaga, magkakaroon lang talaga ako ng kahit kunting puhunan para maibili ko ng mga gamit. So yung kahinaan na yun ang nagpatibay sa akin para lalong magtrabaho kasi hindi nila alam na bago pumasok doon sa mga pagiging event coordinator, pagiging may-ari ng event management, dumaan ako pagiging construction worker. Nagtrabaho na rin ako sa mga factory. Nagtrabaho na rin ako sa mga, alam mo yung mga sales representative. Lahat yun para makapag-ipon ako. Medyo, ang nangyari lang kasi sa akin, medyo pinabayaan ko rin yung, sabi ko magtitipid ako para lang sa punan. Pero and yet, yung na yun, nakatulong sa akin kasi nakita ko yung mga taong sumuporta sa akin, mga kaibigan. Although ang iba kong kamag-anak, hindi ako sinuportahan dahil hindi sila naniniwala. Sabi nga nila, wala akong punan, wala akong kakayahan. Pero ang iba talaga siguro, relate naman siguro ang iba na kamag-anak or pamilya hindi nagsumusuport sa iyo, kundi yung mga malapit na kaibigan. So maraming salamat pala, of course, kay Brother Mark, Anthony Consensino, kay Rainer Canido, at kay Carla. Sila talagang bukod tangi nag-support sa akin para ma-establish si Gaon Event Management. Para sa kaalaman po ng ating mga ka-RSP, ang kanyang business ay yung mga formal suits rental, mga gowns, mga suits for men. So, ganun talaga. Minsan nakikita natin yung successful na may mga negosyo na, pero yung mga pinagdaanan para mabuo ang isang negosyo, yun ang hindi alam ng nakararami. Nakakatuwa rin yung ba't iba yung mga trabaho pinagdadaanan mo para lang magkaroon ka ng puhunan sa negosyo. At saka yan talaga yung kailangan katangian din ng isang negosyante. Kumbaga, don't give up, Tsaka kung marami mang balakid sa'yo na dumating, dapat tuloy-tuloy lamang ang pagninegosyo. On that note, tanong ko na rin sa inyo, ano ba yung maipapayo nyo dun sa mga aspiring entrepreneurs and business women and men out there? When starting talaga in general sa business po, is dapat maniwala ka sa sarili mo. Kasi yun yung mahirap Pag kunyaring ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mo, madali kang susuko. At saka dapat alam mo kung ano yung biggest why mo, bakit mo siya sinimulan. So, at pangatlo is, dapat mas genuine ka sa mga clients mo. Nararamdaman kasi nila yun at babalik-balikan ka nila Lalo na pag parang humanized yung business mo. Na parang hindi naman to robotic sumagot. Na parang concern siya sa'yo. Pure yung intention. Opo. Hindi ni-scam lang o Opo, kasi gusto mo lang marami rin pong nagsascam. So parang genuine ka sa client mo, mararamdaman nila na, gusto niya na parang ma-surprise ko talaga yung mahal ko sa buhay. Babalikan ko siya. So, yun po. Yes, sir. Para sa akin naman, siguro galingan lang natin lagi. At lagi natin sama si Lord sa ating mga ginagawa. So, kapag kasama kasi natin si Lord, nasa tamang landas tayo. And malay natin, kapag ginagalingan natin sa mga industriya natin, sa mga negosyong tatayo natin, kailangan may mga uniqueness tulad nila. Malay natin, tayo na yung susunod na award ng Philippines Finest Business. Ayan. Sir? Unang-una talaga, huwag tayong tumigil mangarap sa mga pangarap natin na kaya natin. Isa puso natin at pag-pray natin kay God dahil si God talaga ang bibigay sa atin ng kaalaman, ng husay at saka ng malakas na pangatawan. So tandaan palagi natin, hindi hadlang ang kahirapan para sa mga pangarap mo magkaroon ng negosyo. At saka always natin tandaan is 3 magic word. Ano yung 3 magic word na yun na always kong ginagamit? Number 1 is determination, concentration, and you can do it. Yun lang po talaga. Magandang mga advice. Yes, Sir Tiro, kailan ba yung awarding? And siguro sa mga next na mga pagbibigay nyo ng parangal, paano ba magiging bahagi? Can they nominate? Ang awards nights po natin ay sa September 8, next week. Tama ba?
Dito po yan sa Quezon City, the Hexagon Events Place. So kung gusto nyo pong manominate sa ating susunod na taon ng Philippines Finest Business, pumunta lamang sa aming page, Philippines Finest Business. At syempre, maraming salamat sa La Visual Corporation. Sila po ang bumuo ng Philippines Finest Business Awards. See you po at abangan po ninyo yung sa mga pages namin kung paano kayo manonood online. Maraming salamat po, Again, Rise and Shine. Congratulations at saka good luck din sa mga nominees. Ano? At maraming salamat sa pag-inspire sa mga up-and-coming na mga small business owners. Ayan, nakasama po natin ngayon sina Paula Pescador, Nero De Leon, Marcelo at Darwin Jameson Lipardo. At muli, nakapanayan po natin sila bilang para sa parangal na Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achiever 2023. Maraming salamat po. Thank you very much. Salamat po.